Yo, welcome back sa League of Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayo kung paano i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga pala ang mga host ninyo. Ako nga pala si Lay. Ako si Chase. Yan. Ako si Pin. Yo, ako si Bluff. Yan, matagal tayong di nakapag-usap, mga tol, mga theories, kasi once a week na lang kami nakakapag-release ng episodes ngayon. Yeah, abangan nyo kami every Friday. Oh, mas quality. Pero susubukan pa naming mag-release sa Tuesdays. Naubusan lang kami ng magandang gawin pag sa Tuesdays Kasi supposedly, di ba dapat parang mas chill sa Tuesdays? Busy kasi din Oo nga. Tsaka parang walang mga masyadong trendy na issues ngayon, bro. Oo. Walang ginagawang katangahan yung mga tao ngayon. Dapat meron para mapag-usapan na. Meron akong nabasa actually. Sino ba? Sino ba yung bading na nag-cosplay? Si Luca. Di ba yun? Tapos meron ulit sumisikat ngayon. Tinitira na yung nagagalit dun sa Luca. Sabi nila, nung iba daw yung nag-cosplay, yung hindi straight kasi yung isang nag-cosplay. Marami pang mga nagpicture nagpa-picture. Sabi, na-convert sa mga comments din. Na-convert mo ako doon. Salamat sa ganito ganyan. Salamat Papa Sesuj, sabi. Mga ganun pre. Sausage, sabi nila. Sausage pala, sausage. Ganun kasi yung din tawag dito yung si Puran, naka-offend na, hindi pa nag-sorry, ganun. Di ba? So, hindi, ang pinopoint ng mga nagagalit, bakit daw hindi nagalit yung mga tao? Di ba may offensive rin naman yung ginawa naka-cosplay siya. Those who yung fornicate tapos mga gagawa ng mga mahirap kasing di ba may kasalanan yun pag kinote mo yung Bible tas hindi yung mismong verbatim yung i-quote mo. Oo. Basta pag gumagawa ka ng mga immoral sex practices, tulad ng yun, man to man, ganun. Parang yung sa Sodom tas Gomorrah nga, di ba? Pati you will not hayop, inherit sabi, the kingdom of God. Di ba? Sabi daw, pati hayop nga dun sa Sodom. Sabi nga sa pero okay lang yun kasi kung Kristiyano ka talaga, alam mo na mapapersecute at mapapersecute rin tayo sooner or later. Diba? Prophecy ni God yan kaya parang para sa akin hindi ko na hindi hinayaan ko na lang. Diba? Kung ma-persecute, di ma-persecute. I love God, pre. Tama. Man of God, yan. ako dito. Pati itong mga to. Diba? Wala naman, mayroon ba taas? Ay, ito pala. Hindi, man of God ako. Man of God ka na rin. Man of God kami pa dito sa League of Theories. Yan. Kamusta kayo tol? Yung mga week ninyo, kwentuhan muna tayo. Ayos lang. Ganun pa din. Medyo busy. Laging busy nga pero at least lagi may time para sa LT. Talaga yan. Mas na-busy ngayon, parang nagluluto ng bagong business kasi. Naghahanap ng business. Ako din. Ako din. Pareho. Ako medyo maluwag naman pero sobrang fucked up tong week na to. Alam niyo naman yun. Unlucky ka ngayon, tol. Pero ngayon swerte ka. Kasi bida ka ngayon dito sa Ligo. Yes, sir! Ikaw ang bida ngayon, Mr. 1.2. 3 na ata. 2 lang ba? 2 pa rin. Oo, namimiss na nga nila yung mga twist mo Try natin sa next episode kasi gawin natin yung top 10 na madalas sinasabi ng babae. Paano mo sasagutin? Sa mga kapwa theories namin dyan, kung gusto nyong mas i-level up yung game nyo, may sinusulat kaming libro. Hindi ko pa alam anong title. Pero libro ito na hindi mo lang basta tatapusin. Pwede mong balik-balikan. Babalik-balikan mo siya para kunyari may nakalimutan ka. Ganun. Parang book siya na pag may meditatean mo. Parang kulang pala ako sa ganito. Oo nga, kulang pala. Diba? Para maging guide yun sa inyo. Ayokong ihalin tulad pero para siyang Bible. Parang ganun. Parang ganun talaga kasi Bible, di ba? Kahit ilang beses mo nabasa, hindi mo pa naman makakabisado yun. Talagang babalikan mo. Anong nang sabi dito sa Ezekiel 3 verse 4 mga gano'n? Babalik-balikan mo siya. Pero baka kasi mabash tayo sabihin yung inahandlin tulad natin sa Diyos. Guide siya para sa mga lalaki. Hindi naman siya mas great sa Bible. Pero hindi yun yung pinopoint. Pero good siya. Second best. Second best. The best pa rin si God. Siyempre, siya yung author ng Biblia, bro. Hindi halata. Totoo. Alam mo, akala ng mga madalas na mga nagiging babae ko to. Akala nila, atheist ako, bro. Ganun, or something agnostic. Ganun. Tapos parang nagugulat sila pagka Sunday, ang inaayaw ko, Sunday. Church pala to. Parang gano'n. Tapos marami palang alam na verses to. Nakaka-get along siya dun sa pastor. Gano'n. Nasabi nila madalas to. Oo, kasi
Mabilis mag-judge sa mukha yung mga babae. Ang babaero yan. Fuckboy yan. Bad boy yan. Hindi ka na nagbago. Mga ganun. Yung mga ano namin, followers namin dyan sa TikTok, follow kayo sa YouTube kasi mas marami kayong matututunan dito. Real talk, binge watch nyo pag wala kayong magawa, ganun. Pag wala kayong habang may ginagawa. Ganun, nagluluto ka o kaya kumakain ka. Natutulog. Naka-play lang dyan, naririnig mo. May matututunan ka. Pasok yun sa utak, next time, yun pala yung di mo mamamalayan, nag-level up ka na, di ba? Ito pa lang dapat ginagawa kapag napunta ako sa ganung sitwasyon. Alam nyo na next time. Ano bang topic natin ngayon, mga boss? Ang una nating topic is, paano mo malalaman na yung babae mo ngayon is pang long term? Daw, i-break mo na. Hindi naman say break. Parang short term lang. Ano gusto mo? Lang. I-break mo pa din Kantutin mo lang tapos i-break. Di ba? Paano malalaman? Sino bang gustong mauna? Wala pa akong sagot kayo ba? Sino bang may sagot sa atin? Ako na lang. Ang pinaka-expert. Hindi naman sa expert, bro. Expert ka, bro. Madalas lang kasi pinaka long term ko na kasi 11 months. Totoo ba? Ayos ka. Ang lupit. para sa akin long term ko na yun. Solid talaga. Para sa akin long term ko na yung 11 months. Kasi puro ka one day, no? Hindi ka. Ang pinapansin ko kasi pag nag-i-invest din yung babae. Like kunwari, madalas kasi pag starting of the relationship, tapos nasa mid na kayo, madalas ang ini-invest na ng babae dyan is thoughts. Like, saan mo ba gusto tumira? Anong gusto mong business natin if ever? Mga ganun, ilang gusto mong anak? Mga ganun mga bagay. Tapos, pag napakilala ka na niya sa parents niya, doon ko nalaman na invested yung babae. So, pwede kayo Green flag. Yun yung Yun yung basis ko. malalaman mo. Kaso paano kung ganun siya? Pero ang body count niya 10. Shit. Depende sa mukha, bro. Depende sa mukha. Depende sa mukha na lang. Kung maganda talaga. Kung maganda talaga. Iniisip ko nga kung kaya kong tanggapin yung may 20 na body count Kaya mo yun? Basta, basta Kaya yun? Megan Fox. Basta yung diba? dream girl siguro. Pero grabe naman, 10 yung body count, tapos pangit ka pa. Ang klaseng babae ka, tol. Pangit din yung Pangit ka na nga, pinangit mo pa yung reputation mo. double kick. Grabe nun, double kick. Tama. Diba? Lumang kotse ka na, huwag mo na ibangga, set up mo na. Binangga-bangga pa Carbon mo na. Puro gas-gas pa, no? Carbon Gas-gasan. mo na. Hindi pa niya pinakarbon, bro. Ayun yung sa'yo. Pag long term, future planning, gano'n. Hindi naman sa planning lang. Sa akin, tingin ko, malalaman ko, pinakamatagal ko, almost 3 years. Baka, wala pa compared sa mga talagang long term. May mga umabot ng 10, 12, ganun. Sa akin, almost 3 years lang. Ngayon, malalaman ko, ang isa sa mga tinitingnan ko, kung along the way ng relationship namin, hindi ko nakikitaan siya ng willingness para mag-grow pa. Nakasama ako. Maganda yun, bro. Yung parang makikita mo yun mapapansin mo yun sa tao Kung ano mo siya nakilala, habang tumatagal yung relasyon nyo, hindi na siya nag-grow sa overall. Or nagda-downgrade pa. Nagda-downgrade pa paminsan, merong mga ganon. Pero yung nag-maintain lang, tapos makikita mo at saka naririnig mo sa mga sinasabi niya, nakikita mo sa mga ginagawa niya na wala na siyang balak mag-upgrade. Hindi na siya willing mag-grow pa as a human being, as a person. Hindi siya pang long term para sa akin. Hindi ikaw yung papakasalan ko. Yun ang unang papasok sa isip ko kapag wala akong nakitang steps na ginagawa mo para mag-grow pa. Yun ang mga isa sa mga tinitingnan ko. Maganda nga yun. So medyo connected siya actually kay Kasi pag hindi nag-i-invest sa'yo, tas hindi siya nagbibigay ng masyadong time sa investment sa'yo. Shoutout mo yung ex mo. Ba nanonood? Sino ba ex? Yung... yun. Muling ibalik. Pinaka minahal ko sa lahat. Parang yung sa akin nga connected naman yung dun sa'yo. Sa vote na din sa'yo. Ano ba yung sa'yo, bro? Yung sa akin, bro, kapag di ba may mga problema ka, may mga dumarating na parang face na problematika, ganun. Pag dagdag siya sa problema mo, parang hindi siya for keeps. Pero kapag sinusupport ka niya doon na mas tinutulungan ka niya na mas magawa yung mga problema nyo, nakasama mo siya sa down,
Yun yung, dun ako na may base na for keep siya. Pwede ka mag-settle. Ako no, may problema ka na. Kunwari sa family, nag-away yung Tapos ganito mo. dagdag pa siya. Dagdag pa siya. Biglang aawahin ka din. In-stress Bakit ka wala na? ka ng oras sa Oo, akin? kasi may away na sa pamilya, di ba? Parang, yung kapag nag-stay siya na kahit hindi kayo masaya, yung problematika saka siya alis, yun ang hindi pang matagalin. Iwan din. Oo, Bakit tama short rin na naman. yung bebe time natin dati Oo. Ba't di na tayo nagsasleep call? Alam mo siya sa stress mo. Yeah. Tama. Alam niya bang dinidescribe niya yan? Na-i-imagine ko yung sarili ko dun sa position ng mga lalaki na nandun sa relationship na ganun. Sobrang awa-awa ka, Diba? boy. Mm. Diba? Tapos magpapakamartir pa sila. Angas-angas mo sa sokmed, tas ganyan ka pala sa bahay. Under ka pala ng asawa mo. Hindi ka payagan. Galing pa sa'yo. Biro lang po. Grabe naman to. Joke lang. Inside joke yan kasi may biruan kami. May biruan lang kami. Joke lang. Parang yung kilala ko nga, kasi dati hatid sundo niya yung girlfriend niya. Ngayon hindi niya na mahatid sundo kasi problematic din sa bahay. Tapos nagagalit pa. Nagagalit, bro. Nagagalit yung babae, ba't di mo ako sundo? Kesa intindihin ka na. Gagawa Gusto pa siya pa ng dagdag mag-demand, sa problema di ba? mo. Grabe, sobrang thankful talaga no. Pag nandun ka pa rin, parang grabe. Ang hirap ng buhay, Kawawa. pre. Yung kilala kong kasi yun, hindi niya kaya mag-bounce eh. Mahal niya. Yun yung mahirap, bro. Wala siyang willingness to walk away. Di ba? Very important yun eh sa lahat ng relationship, bro. Kasi kung handa ka magmahal, dapat handa ka rin masaktan, bro. Pag alam mong hindi na yun yung tama, hindi na yun yung dapat, mali na, bad for you, kinokontrol ka na, hindi ka na sinusuportahan, di ba? kasi Huwag natigil na. Sa akin din tol eh. Once na na-confirm ko yung nakikita kong wala siyang willingness para mag-grow, grow together din kami. Pag wala siyang ganun, tol, na-confirm ko, pag kinonfront ko dun, iwanan ko na din man eh, kahit gaano ko kamahal pre. Kaya eh. Pareho tayo, tol, pareho tayo. Parang sumubo ka pre ng kutsara tapos masarap yung ulam mo. Alam mo sobrang sarap pero mainit nga, di ba? Iluwa mo pre. Pero kasi kapag yung iba lulunukin pa nila, dito masakit pre. Mas lalala. Tingin ko nakuha natin yung kayang-kaya natin mag-willingness to walk away dun sa social. Ako, speaking for myself, Ikaw. hindi ko alam sa'yo kung saan mo nakuha yun. Sa akin, kaya kahit sobrang mahal ko na yung babae, kahit basta may gawin siyang pangit, Hindi. kayang ko umalis anytime. Kahit sa family ko eh. Kahit sa pamilya ko, kanino sabi ko parang anytime, ganun mo lang. Kahit anong na-build natin, ganun, kahit mama kita. Cut kita pagka may ginawa kang parang fuck up, ganun. Parang anytime. Saan mo nakuha? Sa nakuha ko nung naging sociopath ako before, bro. Nung high school ako. Parang 4th year, ganun. Yun kasi mga sociopath is, baka pag isipin na sociopath yung mga killers, ganun. Hindi, psychopath yun. Psychopath yun, di ba? Ang sociopath is may sarili siyang, paniniwala na hindi totoo. Hindi siya yung reality, ganun, parang naniniwala siyang sobrang astig niya, ganun, tapos hindi naman siya pala astig, ganun. Tapos i-force niya sa'yo yung beliefs niya. Well, anyway, yun nga, sociopath ako dati, bro. Tapos, yun yung nakuha kong toxic trait dati. Na ngayon, na hindi na ako sociopath, meron na akong parang, feeling or understanding dun sa mga tao. Naintindihan ko na sila ngayon emotionally, bro. Is, nadala ko pa rin yun. So, parang, in a way, good blessing pa rin yun na dumaan ako sa phase na yun. Kasi, may napulot pa rin akong toxic behavior na pwede mong sobrang makakatulong. Makakatulong pa rin sa'yo anytime. Pwede kang mag-bounce. Baka sa experience yung sa akin, pre. Hindi sa pagiging... Nagkaroon din ako ng phase na gano'n eh. Yung nalalaman nyo. Mas matagal nga akong nagstay eh. Compared kay Lay. So, sociopath? Oo, pre. Talaga? Mas matagal. Pero hindi lang halata. Hindi yung gano'n, pre. If-force mo yung sarili mong paniniwala sa iba. Tas, wala kang empathy sa ibang tao. Yung paniniwala mo, yun lang yung tama, walang iba. Ganun, matagal ako nag-stay sa ganun, pre. Kaya, siguro, yung willingness to walk away, nakuha ko sa experience, pre, na marami naman na kasing dumaan eh. Pwede ka rin, isa ka lang sa mga dumaan kung hindi mo papakita kung gaano ka-willing mag-grow kasama ko. Kung wala ka nun, bakit ang mag-stay sa'yo? Walang mas malalim na explanation, baka yun lang. Oo nga. Sa experiences, dami mo na din kasing experiences, bro. Ex mo yata, 10 na eh. Hindi, isa lang ex ko. Oh. Character development. Hindi, fling lang yun. Hindi, nagkaroon actually, na 3 kapag yung sasabihin mong talagang GF talaga. Ako isa lang din.
3 sa akin, pre. Ako Pero yung pinaka-sineryoso ko, isa lang talaga sa akin. Wala. Walang ex. No girlfriend. Isa sa akin, isa. Isa lang din. Isa lang. Isa lang. Si Jason lang yung ex. Wala ka. Wala kang ex, no? Bay na gano'n. Dumaan ka lang. Character development nga. Nakalimutan ko yung sasabihin ko dun sa Sa sinabi tanong mo. natin kung paano mo ba malalaman, tol? Hindi, kanina natin sinagot natin yung paano malaman kung i-break mo na ganun. Sa akin? Oo. Yun nga yung Sa iba. sinabi ko na Parang eh. gano'n na rin, di ba? Sinabi ko na eh. I-break ko na kapag na-confirm ko na siya, wala talagang willingness. Pag pinatunayan niya yung mga kutob ko na nakikita ko sa kanya, hindi siya nag-grow. Ayaw niyang mag-grow. Bye-bye. May isa Ganun. akong ayaw dun eh. Yung sinungaling. Sinungaling. Ayaw ko ng ganun. Pero okay lang naman kung kakantutin mo lang ganun. Kahit magsinungaling ka, may boyfriend ka pala, sabihin mo wala, okay lang. Kung iyot lang tayo, di ba? Why not? Pero kung mamalin mo, ayaw ko ng ganun, bro. Magsisinungaling siya sa'yo. Kahit yung mga white lies, ganun. Sabihin parang ay hindi, nag-chat lang kami, ganun. Pero yun pala, nag-call pa sila, ganun. Parang ayaw ko ng ganun, tol. Hindi siya magandang practice. Parang sabi niya, hindi, nagkita na kami. Yung pala, nakantouch siya. Gano'n. Extreme Medyo naman. extreme naman na yun. Hindi na white light. Pero kung sa chikas lang, bro, yung mga side-side lang, ganun. Parang okay lang sa akin. Kahit kanto lang. ng ibang lalaki yan, bro. Parang, basta, wala naman akong pakialam sa... Di ba? Kayo ba? Ano ba Totoo kayo? naman. Territorial ba kayo pagdating Kung sa hindi ganun? mo naman, di ba? Why not? Ganun. Hindi mo naman mahal eh. Hindi mo naman... Wala, no feelings. No. May mga lalaki kasing ganun, kaya ako natanong. Parang yung isang tropa. Lalo na yung madaling matouch, mga gano'n. Parang yung isang tropa ko, tinatanong niya ako, paano daw niya mapapa-down yung babae niya. Na fuck body niya lang. Ano yung gusto mong mangyari? Sabi ko, fuck body mo pala. Seryoso ka na? Hindi, sabi niya. Pero gusto ko sa akin lang siya. Parang ganun. Go. Bluff yun ba eh. Siguro binabluff niya lang na hindi niya love. Oh, para di siya mukhang crazy. Sa akin, no? Sa'yo. Oo. Pero love niya talaga. Love niya na yun. Attach Attach na yun. Attach na. Kaya, Kasi bakit gusto mong sa'yo lang? Fubo mo na pala. Di ba? Ano pa yung ibang gusto mo? Gusto niya ng Gusto niya jowain. na rin na mag-invest na ng emotional attachment tsaka feelings yung babae sa kanya, pre. Hindi na lang fubo yung hinahanap niya kaya sinasabi niya sooner sa'yo, or hindi later, niya. magiging sila rin, no? May napanood nga ako yung parang yung kay... Mapasok ko lang yung... Sino na yun? Si Heart ata. Evangelista ba Oo, yan? di ba lahat daw Hindi ko alam. lahat ng nagiging jowa niya is naging ka-one night stand niya tapos nagiging jowa niya daw. Ano? Sino? Si Heart? Oo. Sabi Bago niya, si Cheese. Hindi marami siyang nakawan na isang yun yung nagiging jowa niya. Yung mga galing sa one night stand, nagiging Ibig jowa sabihin, niya. nag-one night stand sila ni Hindi ko alam Jericho kung- Rosales, pre. Legit. Alam mo si Heart? Hindi ko legit Type yung ko clip yun na eh. yun. Type ko yun si Ang Heart. galing niya manamit, bro. Yun yung mga gusto kong babae, yung Ang mga classy. itsura niya, di ba? Classy. Maganda. Mm. Tapos, pero may one night stand. Oo, di ba? Heart, pag dumating sa itong video na to. One night stand to. One night stand to. Di ba, hindi ko papalitan si Cheese. Diba? Ako lang yung boy toy. Gamitin mo lang ako. Lesson ka para mapansin mo ko ano. Legit sa hindi. Kasi si Cheese, wala, busy na masyado sa politics. Senado yan Tayo dito, Sila pa nagpa-practice ba? tayo. Para Di ba nagka-issue din ata na naghiwalay sila eh? Hindi ko Sila alam. pa, sila pa. Ayun, hindi ko alam. Bobo na ni Cheese kung papakawalan niya pa yun, pre. Akala ko ba, senador ka? Gumagawa kang batas? Gawa ka ng batas sa bahay niyo. Walang aalis. Bawal umalis. Oo nga, Cheese, gamitin mo yung enslavement method. Bigyan niya ng mga bags. Di ba? Mga bags, tapos hindi, wala ka ng bag ngayon. Dudog whistle siya. Oo. Yun, nasabi naman na natin lahat. Dahil tungkol dun sa first topic. Ikaw wala ka pa sagot. Sabi ko, ayaw na sinungaling. Ayaw mo na sinungaling. Yun yung pinakaayaw mo. Yun. Wala Doon mo din makikita kapag hindi siya pang long term. Kapag nag-start na siyang magsabi ng mga white lies lang. Ayaw ko nang ganun. Pero although fixable naman, bro. Yeah, Kung siguro, kung gaano kaganda yung babae. Kung siguro yung babae, si Margot Robbie, ganun. Tapos, nag-white lies siya. Kaya ko namang ayusin. Maayos mo naman. Without a doubt, bro. Hindi ako nandito sa posisyon na to para pag ganun bounce na. May solusyon ako sa lahat. Pero, Margot Robbie na yan. no, kaya ayusin ko yun pag ganun. Pero, ayaw ko nang ganun. Parang ayaw mo, baka saan, turn off ko lang talaga pag ganun, bro. Sa bagay, totoo din. Kasi kapag
kung gagawa mo naman ng paraan, kaya naman. Kaya naman. Pero pag ako kasi parang ayoko na mag-waste pa. Ng time, siguro baka yun yung sagot doon, Pin. Parang ayoko na mag-waste ng time. Ayoko na mag-waste ng time na ayusin pa kita. Kailangan maging gusto mong mag-grow. Parang wag na lang. Parang, legal theorist ka na nga. Boyfriend ka pa. Tapos, psychiatrist ka rin. Oo, di ba? Bakit siguro ka pa mag-waste? Yun siguro sa akin kaya kung bakit ko nasabi yung mga sinabi ko. Baka tama din. Ganun din siguro, man. Same thoughts. Agree. Sa second topic natin is... Akin ako magbasa. Itong second topic natin ay nanggaling sa babae. Totoo ba, pre? Oo, tol. May mga fans tayong babae dyan. Okay. Paano mo malalaman kung... hindi. Yun yung una ba? Ito pala. Should you remain friends with your ex when you know you have a new partner? No. Diba? Why or why not? Ganun. Parang, tinatanong niya ako kung to what extent? Ganun. Parang, kailangan pa bang madalas kayo magka-chat? Ganun. Kahit may partner ka ng iba. Hatid sundo or sabay siguro with benefits. Ganun. Kung ano yung benefits. Kagagawa naman na yun. Hang out with Babae nagtanong? hang out with common friends before. Ganun. Parang tinatanong niya kung okay lang ba yung ganun. Parang siguro kung sa boys or girls niya. Okay, anong tanong kaya niyan? Sa sarili niya o dun sa partner niyang bago? Ewan ko kayo ba? Ano ba? Sa akin okay lang. Sa akin hindi. Pero okay. yung babae ko, bawal. Pag ex mo, pwede. Oo, pre. Pag yung girlfriend Pero yung girlfriend ko, mo bawal sa ex bawal niya? siya sa ex niya. Ako depende sa premise Paano kung yung ex niya may business sila? Kailangan pa rin ng connection. Pero hindi siya friends Lalo pag yung mga multi-million dollar na businesses. Oo, di ba? Parang business partner Kasi okay siya. lang. Pero hindi Sa akin, friends. okay lang pag yung ako or yung partner ko, friends pa. Hindi friends, parang may connection. Kasi may May kailangan. connection pa. Depende kung ganun. Kung magiging friends sila, gago ka ba? No. Hindi kayo friends. Bawal. Ex mo yan. Hindi kayo friends. Acquaintances na lang kayo. Tapos kung may business kayo or may something na Hindi may related pet sa ano. kayo, okay lang naman pag-usapan nyo yun pa konti-konti. Alam ko dapat. Okay lang sa'yo. Alam ko dapat. Pre. Kaya ko ayaw niya yung sa pet, di Oo ba? nga, akala ko. Hindi, may pet sila. Wala na sa amin. Bumalik na dun sa lalaki, ganun. kung hindi bumalik, pre, pinalaga ko na sa isa sa inyo. Ganun. Ganon. Pag may pet siyang Tibetan Mastiff, Hindi sa akin na yun. Sige na, bigla. Tibetan niya pa rin. Sa akin, bawal din Ayaw mo din. kasi yung opposite sex nga na friend, ayaw ko. With ex pa kaya. Hindi ako papayag. Pero yun nga. Gusto mo ba? Na, Ikaw, okay lang sa'yo na ikaw yung friend sa ex mo? Sa akin, hindi din. Hindi rin? Fair kasi ako Pero yun nga, kapag ang related siya yung connection nyo is related sa business or basta hindi related sa landi, ganun. Pwede. Hindi yung out of nowhere lang. Yung parang super random. Tulad nung mag-uusap-usap pa kayo. Ba't kayo mag-uusap diretso? Anong dahilan, di ba? Siguro, depende sa dahilan. ayun nga, baka hatid sundo, ganun. Yung sa atin, Hatid sundo. O malam mo, wala siyang kotse, ganun. Hinatid niya ex niya. Ano naman? bakit tayo na mag-commute ka, di Ano ba? kung wala kang kotse? Birinig mo na ako, wala ka ng motor. Ganun. Ex na. Mahirap ko lang yung tanggapin yung ganun pag tungkol sa mga malalaking company siguro. Like, for example, siguro, bro, pareho silang shareholder ng kunwari, Apple, ganun. Parang, yung feelings mo, worth that much money ba? Napapaalisin mo siya doon? Benta mo yung shares mo? Oo. Di ba hindi? Pag ganun, doon ko lang masasabi siguro na, okay lang. dapat hindi ka na pumasok, ganun, or kinantot-kantot mo lang, ganun, hindi mo na sineryoso. Diba? Kasi, siyempre, mas importante sa yun ang mahirap kasi sa ating mga tao, bro, meron tayong photographic, memory, photographic brain, bro. Diba? Siyempre, alam mo, nagkantutan na sila. Dati. Diba? Pag nakikita mo sila together, naiisip mo yun. Totoo yun. Sure yun, hindi mo lang pinapansin, diba? Pagalingan lang kayo magmaang-maangan. Pag ganun. Na hindi ka nasasaktan. Okay lang. So, hindi ka din payag na. Hindi Biglang ako umakbay. papayag, bro. Pero ini-explain ko yung side ng mga ibang, kunyari co-parenting, ganun. Tingin ko kasi yung mga, pag matanda ka na, marami ka ng problema sa buhay. Kaya minsan hindi mo na
Hindi mo na po problemahin yung Hindi mo mga na ganun. priority masyado yung feelings mo. Pero parang syempre, standard. Hindi pa rin. Normal yun sa matanda eh. Parang sa kapag sa mga family reunion, di ba? Pag yung makikita mo, may party yung yung ex na parang kasama pa dun sa party ng business o kaya dun sa party ng tropahan nila, ganun. Normal lang sa kanila. Pero Pag sa ayoko matatanda. Pero ayoko din eh. As a lalaki Pero paano pag ikaw, friend mo yung ex mo? Chase. Yung sa akin na-try ko na, yung hindi siya friend, pero parang may connection. Acquaintance. Ganun. Parang may kailangan siya, pero hindi related na nilalandi ko pa or something na ganun. Hindi na. Parang may kailangan nang gawin, ganun. Ako din, hindi ako naniniwala sa Studies, ganun. Oo. Pag ganun. Lalo pagkaklase. Anong naging setup nun? Wala. Stranger lang siya pag hindi ko kailangan. Pag hindi siya kailangan sa study na Tapos related. hindi na din kayo sweet. Ganun. Wala na. Hindi na. No. Pero siguro, Siya din yung lumalay. Alam niya din sa sarili niya. tsaka hindi ba possible yun, bro? Pagka binawasan mo yung sharpness mo. What if yung lalaki, hindi siya sharp? Parang hindi siya nagme-make ng moves doon sa bebe mo kasi tanga siya. Siguro, Sa tingin ko okay lang. siguro pwede pag ganun, bro. Ano ba do you mean? Kasi, kunyari, hindi siya sharp, bro. Hindi siya tumatapik. Di ba kasi pag tayo, Kasi pag tayo tatapik tayo, di pag ba? ako yung ex, Tatapik ako. ikaw yung boyfriend, wag na wag. Kasi kilala mo ko late to eh. Late to, mamaya nalay ko na yung chicks mo, parang ganun. Kaso, pagka hindi ako sharp, di ba? Parang yung mga ibang tropa natin, ganun. Yung parang, hindi nila makita yung mga subtle social behavioral cues na may gusto pa yan sa'yo, pwede kang pumasok dito, ganun. Di ba? Siguro baka pwede, bro. Kunyari, babawasan ko yung IQ ko, ganun, di ba? Hindi ko papansinin yung mga alam ko na pwedeng pasikot-sikot at pasukan. Napakagandang. Parang pwede. Maganda yung sinasabi mo, pre. Parang Kasi nga. magandang example din yung sa last ko, pre. Ay. Kasi wala na, may bago na siya, pre. Ay. May bago na siya. Tapos, sharp kasi ako eh. Sharp ka. Kasi ako eh. Ngayon, nagalit yung bago niya, pre, kasi nalaman. Pupunta-punta sa akin eh. Oo. Tapos, 2 times pa. Wala na kami, di ba? Tapos, Nag-skirt pa niya. wala na kami. Tapos, binibigyan niya pa rin ako ng IOI na indicators of interest. Dahil sharp ka, nakita Dahil mo sharp yun. ako, nakikita ko yun. Tinapik mo. Kinantot ko. Oo, diba? Pero kung hindi ka sharp, baka pwede. Wala pa. pa. Pwede kami maging friends. Kaya so ako doon din ako sa hindi no. wag. So, advice ko sa, Siguro ganyan yung nagtanong. Baka siya yung may gustong tumapik. Kaya tinatanong niya kung pwede ba maging Tatapikin friends. siya ng Ay, ex na. Nagbibigay siya ng ayaw. Hindi ko alam kasi. Kung baka malay mo, tinanong niya lang, hindi personal. Oo, baka nga. Kasi nung nag-break din kami nung last ko, may nag-I love you na sa akin iba pero doon siya natutulog sa kwarto ko pa rin eh. Yung ex mo. Doon Sharp siya ka kasi. natutulog doon. Oo. Oo, hindi tsaka sa ibang tao kasi, talagang, yung alam mo yung akala nila, syempre, nararamdaman na nilang mali yun, pero may mga taong bobo na nagsasabi sa kanilang, hindi dapat matured kayo ganun. Kaya, syempre, Kaya friends pa rin. Hindi ko nga, yun nga yung... Sinasabi na nga ng puso mo, nakinig ka pa dun sa tanga. Wala ngang utak yan parang ganun, di ba? Yun yung Deep inside. malaking tanong ko, matured ba yun? Pag friends with ex, parang, di naman matured Hindi thing yun Depende nga kung hindi sharp. Or para sa kanila, siguro. Kasi Para hindi sa din kanila. sila sharp. Kasi yun na yung maturity nila. Baka sa kanila yun yung mature. Yun yung maturity Oo, nila, diba? bro. Di ba ka matured yun, pre, sa mga hindi sharp nga lang. Matured na yun, tol. Anong matured sa atin mga sharp? Sa hindi atin, pwede. bawal. Kasi tatapik tayo. Hindi, ang matured sa mga sharp, pre, wala, pre, kasi forever learning tayo. Forever tayo nag-study. Alam ko na isang possibility na pwede yun sa atin, bro. Ano, bro? Paano kung yung ex natin pumangit? Di pwede na nating friends kasi pangit na. Hindi siya friends, parang wala na tayong pakita. Hindi, may business kayo. O minsan sumasabay. Pa rin eh. Sumasabay ka sa kanya pagka bumabiyahe siyang Baguio to Manila, gano'n. Siyempre, makatipid kang gas. Nang may bago ka ng jowa. Kahit siya, tapos pangit na siya. Di okay lang. Di ka na malilibugan sa kanya. Hindi ka natatapik. Pwede. Yun pala ang counter sa hindi sharpness. May Ugliness. Oo. Meron pang mas counter yan, bro. Ano? Yung counter ng ugliness. Ano? Pag gumanda yung ex mo. Paano pag yun? Gumanda? Ito yung nangyari nga nung last, di ba? Hindi Gumanda ko ex mo? expect na sobra siyang gumanda. Ooh. Sino dun? Nagpanik ako, bro.
Ito isa lang Hindi, daw ex eh. Hindi siya ex. Parang ex-crush. Parang Okay. Ex-fling, ganun. Baka Crush fling. talaga? Fling. Ano ba talaga? Basta yun. Shoutouts mo siya, baka nanonood. Baka nanonood siya. Si Dr. W yun eh. Pag... tama ko. Hindi siya. Hindi, si Hindi nga, alam ko. Si I. Pag ginanon mo. Ganun. Ayun. Hindi ko na-guess. WM. Music Warehouse. Hindi, pag binaliktad mo yung W, pre. Magiging M. Wag na, bakit naman ako nahahawa ko sa'yo, nagbibigay ng initials ang puta. Hindi naman ako ganun Oh, mamaya mapakinggan eh. Sisikat tayo, boys. Tayo na. Kunting ano lang. Joke lang. Ay, joke lang, hindi kita ex. Ano bang? Gumanda ka lang, yun na yun. Gumanda na. Maganda nga. Binigyan mo na IOI. Tatapik ka pag Hindi lang gano'n. bigay, pre. Tingin mo, tatapik ka pag ganun. Tumapik na nga eh. Tumapik na nga eh. Nasampal na nga eh. Clinic na niya yung bang, ano. Biglang flame ba? Okay. Ay, yun pala yun. Kala ko, yung isa yung tinutukoy kaya nga ko. ganun sabi mo, iba eh. Iba yung tinutukoy ko. Iba yung tinutukoy niya. Ganun pala yun. Ano, tapos na ba? May dadagdag ko kayo. Goods na. Next topic na ba? Oo. Ano bang, may not ba? Ano next topic natin? Oh, may last topic pa tayo. Okay. Ilang minutes na tayo ngayon? 32, pre. Ang bilis natin ah. Kaya, Dati parang umabot ng mga 1 hour. Gusto mo ba muna ikwento? Hindi na. Share ka muna sa ating mga kapwa natin theories. Malay mo may theories sila. Matulungan ka. Nakaka-relate sa akin. Matulungan ka malay nila. mo. Matuto tayo sa kanila ngayon. Sobrang tabu. ito yung last dating topic. Paano pag nagsiselos yung boyfriend ng chicks mo? Ay, shit! yan ba yung controversial natin para sa gabing to? Ewan. Para sa akin, normal na lang. Mas Uy! controversial. Mas controversial yung Para last. sa kanila yun, men. Yan kasi yung nangyayari sa atin ngayon. Oo, pre. O nga, Pin, ano bang ginawa Ano bang mo nung kwento na nagsiselos yung ex ng chick? I mean, yung boyfriend ng chicks mo? Nagsiselos? wala akong masyadong ginawa eh. Sino unang gusto? Ikaw na sasagot? Kaya na, pre. Kayo lang Nag-construct ko pa. Siyempre, siya. Nag-construct pa ako eh. Itong dalawang to. Ako, ang ginawa sa akin, gumawa sila ng conference call. Oh. Kayong tatlo? Group chat kami yung tatlo, naka-call. Tinatanong, bakit mo parang tinatapik to? Ganun. Gusto mo ba Yung siya? boyfriend ang gumawa. Yung lalaki na yung nagsasalita. Gusto mo ba siya? Ganun. Sabi ko, hindi. Sabi ko naman. Hindi. Pero the next day, sweet ulit ako. Like, yung pinapakita ko sa kanya the first day, ganun pa rin. Hindi nagbago. Syempre, speak kasi louder. magmumukha ka ng may malicious intent Oo, kapag kapag bigla ka nagbago nagbago after ng call lang. Oo. Makikita ng babae, ganito talaga siya. So, ganun ka talaga. Ganun ka talaga. Makikita mo na yung problema. May mali agad siya nga. dyan, Ano? Yung babae nagre-reply pa rin. Pinapansin ko pa rin. Normal. Nagyakapan pa kami. Yakap lang ba? Dapat sabihin mo dun sa boyfriend manood ng legal theories. Mas malibog na yung mga babae ngayon kaysa sa mga lalaki. Ay, bro, gusto ko nga sanang itanong, ba't parang ganito yung laging nakikita ko madalas? Agree ba kayo na mas nagiging malandi ang babae pag in a relationship? Hindi. Hindi ba? Feel ko, kung di ka sharp na boyfriend. Siguro pwede, bro. Pero Pag bobo yung boyfriend. most of the time, Sa akin kasi magiging malandi. Mas magiging malandi siya sa akin. Hindi sa iba. Hindi sa iba. Ba't ikaw ba? Ano bang pinapoint mo? May May experience ka ano ba? nga. Ano, saan nanggaling yun? Madalas like, nung last, hindi ko naman siya nilalandi. Pero bukang bibig niya, anong ginagawa mo? May boyfriend ako. Ganun niya. Like, bukang bibig niya na may boyfriend siya. Oo. Hindi naman ako tumatapik. Pangit naman. Low-key na landi siya. Maganda, Parang, bro. Low-key na lang din. yung parang, ang sinasabi niya yung boyfriend niya, pero ramdam mo na landi yung dating. Parang Hindi gano'n. ko alam. Hindi ko sure. Sharp ka ba talaga? Ay, baliw ka ba? Baka mamaya, ano lang yun, inaano ka lang niya, deterrent lang. Baka trip-trip lang kaya. Hindi din, pre. Hindi rin. Malay mo, nagdi-deterrent lang siya para hindi ka na mag-cross ng border. Pwede rin, pero hindi naman kasi ako nag-make ng move. Hindi ako gumagawa ng So, move. lagi niya sinasabi. Ano sa tingin mo yun? Pwede kung ang na-interpret ko kasi dun kung bakit niya parang bukang bibig yun, na parang mas mag-crave pa akong gumawa ng kasalanan. Kasi, tangin na may boyfriend ako. O parang ang dating sa akin, oh shit, mas challenging to.
Kasi may boyfriend nga siya. Mas nagustuhan ko yung babae nun. So, sa tingin ko gumana yung ginagawa niya. Paano? Ikaw, anong ginagawa mo? Nung? Gumana yung game niya Ang gumana yung game Ginagawa niya sa'yo. ng Pero problema. anong game mo sa kanya? Wala, tuloy pa rin, pre. Tuloy pa rin na yung parang kung ano naumpisan kung anong image na pinakita ko nung first day. Ganun pa rin, consistent. So, yung babae na yan, nagpapakita ba sa'yo ng motibo? Yun nga, nagpapakita siya ng motibo. Pero lagi niya ding sinasabi. Tapos bigla niya sasabihin na, ay, wag ganyan. Yun nga. May boyfriend ako. Siya yung lumalandi pero Di ba? Kasi attraction is not a choice, no? Baka trip ka niya, pero May boyfriend siya. sinasabi niya lang yung hadlang. parang sinasabi niya, Hanggang galingan dito mo, lang. ikaw gumawa ng kasalanan, ganun. Hanggang mo, dito lang. Oo, madalas kasi ganun sila, no? Ipapasa nila sa Diba? lalaki yung ano. Siyempre kasalanan ko. Kasi kung siya ang lumandi, mag-cheat siya. Pero pag ikaw yung umano, Nabiktima siya. diba? Gusto mo, ituro ko sa kanya yung cheating theory. Lagi niyong isipin to mga lalaki na sana may pumapasok sa isip niyo. Kasi ayan yan yung mga isang dapat yung bantayan, pre. Pag yung girlfriend niyo, hindi nagiging down sa inyo, tapos lumalandi pa rin sa iba, may mali sa inyo. May mali kang ginagawa, may kulang kang ginagawa. Need mo mag-improve. Dahil nga sa sinabi ni Buff, parang yun yung Bakit ka pa maggaganon sa ibang lalaki? nasabi ko na ata dati eh. Ano ba yun, bro? Napansin ko na parang Kung may mas, boyfriend ka, Kung may boyfriend. mas Ibig madalas sabihin, na yung mga babae ang umaan. Ang tumatapik. Malandi ngayon. Ganun. Oo. Pansin ko nga din eh. May, Natanong ko di ba, yung sa atin nga yung sa, ano natin, ang daming nagme-message dun sa TikTok natin, bro, ganun. Parang, may boyfriend ako, ganyan. Pero, chat pa rin ang chat. type kita, gumaganon sila dun sa TikTok. parang yung last, di ba? Hindi lang yun, madami kasi. Di ba? Sa TikTok. Pero hindi kami nagko-complain, guys. Okay lang yun na na nag-slid into our DMs kayo dun sa Ligaw Theories. Okay lang yun. Okay lang. Tuwa ako, ine-replyan ko kaya kayo. Ano ba? Yun, so paano gagawin nyo? Anong gagawin nyo kapag yung boyfriend ng chinichicks nyo nagagalit? Paano ba siya nagalit? Depende. Sigil-tigilan mo na yung girlfriend ko. Suntukin kita Sabi niya. Problema ko kasi pag ganun, tol. Yung bro. tulad nung sinabi ko kanina. Pagka kunyari, hypothetical, maganda na yung umpisan mo, di ba? Tapos, biglang may ganun. Kahit hindi ikaw yung nag-fuck up, bad vibe pa rin yun doon sa whole interaction. Oo. Kaya, ang tawag dito, syempre, unang pasok ng boyfriend, anong na-chinat ka niya, di ba? Tapos, hindi mo pa siya nakakantot. Parang din-discartehan mo pa lang, pero pumapalag, di ba? Para sa akin, pagka ganun, lie low ka muna. Tsaka wag mong awayin yung boyfriend. Tsaka wag mo ding asarin. Kasi, parang, subconsciously, attack yun doon sa babae. Based on my experience, Kaya, dapat parang nonchalant ka lang or wag mo nang pansinin, parang ganun. Or sabihin mo na nga yung pinaka malulupit kong mga lines. Ang lines kapag ganun, usually sa babae ko sinasabi, parang, pag may kailangan ka, don't hesitate to chat me, pero, don't hesitate to chat me, ganun. Nire-respeto ko kasi yung relasyon nyo, ganun. Kaya ayaw ko naman makasira, parang, ganun, di ba? Doon, point mo doon is, maganda na yung naumpisahan mo, tas biglang magkakat, dahil doon sa boyfriend niya, hindi lang ikaw manghinayang doon, pati siya. Pero dapat masigurado ka sa sarili mo na babalik yun para hindi ka maapektuhan, tas siya yung maapektuhan. Grabe, ang ganda na nung may chemistry kami ni Pin. Pero putang itong boyfriend ko, nakikialam. Di ba? Mas, ganun yung maisip niya. Maano yun, bro, mafa-fuck up yun, lalo pag yung boyfriend niya laging downers. Hindi niya pinapakita ng ups yung girlfriend niya. Yun, tol. Parang yung kaklase ko kasi may boyfriend siya. Nag-inuman kami nung last nung babae. And siguro may mga physical touch na nangyari, bro. Tapos nalaman nung boyfriend niya. Nagselos, bro. So, pinalayo niya yung babae. Yung babae niya pinapangakuan ko, pre, na, uy, gusto mo ng shirt na gnarly, ganun. Bili tayo, libre kita, ganun. Pinapangakuan ko siya. Tapos nakita ko sa tweet niya nung last week lang, nanghihinayang ako dun sa t-shirt, sabi. Di ba, para siguro naisip, ano bang klaseng boyfriend to? Bibigyan na ako t-shirt to. Kasi puro positive vibes lang. Kahit nga, yun nga unfair nga yun
Kasi kahit hindi mo kasalanan na ang nagbigay ng negative vibes yung boyfriend, lalaki, considered. Kasalanan mo na din. Ikaw yung magiging ano. Pero siguro, tinitake ko na lang as consequence kasi ang trip mo may jowa eh. Ba't kasi ang gaganda ng mga may boyfriend? Nakakainis. Kayo tuloy yung favorite nila eh. Sa akin, Di totoo. Magaganda yung mga may jowa man. Lalo si tumbungan, pre. Baka bro kasi madalas yung ba't ka single? Pangit ka kasi, diba? Kaya yung mga maganda may taken. Hindi, ang naisip ko dyan kasi mas appealing sa mata ng tao pag may iba nang nagmamayari. Pwede naman din ganun. Diba? Yun yung take ko dun eh. You want what you don't have. Yun nga. May natatawa ka pinto ang tawakan. Dami mo kasi mga inaagawan dyan eh. wala. Dami Bad nag-iwalay boy. dahil sa'yo eh. Laging challenge si Pin. Ay, ito na naman tayo ba? May challenge si Pin. Si Pin na naman. Nandito na naman. Ito na naman, Pin. Ano ba yan? Kailan ka ba aalis? Mag-ibang bansa ka na nga, Pin. Ganun na sila. Hindi ko alam sagutin, pre, kasi yung pinaka-recent, hindi ko maisip yung mga dati. Yung pinaka-recent. Marami yung dati. Gusto mo ako magpaalala sa'yo. Anong gagawin ko? Hindi ko anong nangyari doon. Ano? Siyempre, may Di may ko na dinisikardian ka, binabantaan ka niya, di ba? Si Cargado. Tanda ko yan, boy. Marami kang may jowang tinitira, bro. Talaga. Mas kabisado ko yung mga lay mo kaysa yung mga lay mo, bro. Ang ginawa ko, diretsong genuine kind ako eh. Yun lang yung may sasagot ko sa kanya. Wala akong ibang ginawa dun, pre. Na nag-tricks ako. Hindi, kasi down yung babae sa akin eh. Gusto niya ako, tapos nilatagan ko kaagad nung nagkakakilala pa lang kami. Nilatagan ko kaagad na itong gusto ko. Tapos ayoko din ng sinungaling. Sinabi ko yun sa nung kumakain kami. Group naman kami, hindi kaming dalawa lang. Ayoko na sinungaling. Pinapahalata ng mga kaibigan niya na trip ako. Sabi niya, ayaw daw niya sinungaling. Tapos titingin sa baba. Kaya napahalata na. Tapos, di ako sinungaling. May boyfriend ako, di ba? Sinabi ko naman. Gumaganon siya, pre. Yung parang gano'n kay Bluff. Gumaganon siya, pre. Puta, alam ko na to. Trip ako na ito talaga. Talagang down siya. Yun lang ginawa ko. Diretsyong genuine kind. Siyempre, kasalanan mo. Pero... Binalaan ka niya eh. Nahuli pero kayo ng boyfriend. Nahuli kayo? Anong ginawa mo doon para ma-counter mo? Wala, malis na ako. Mas ka na? Bounce na agad. Bounce na muna. Before you make nung it. Wala na akong, di ko na siya napakinabangan. Tapos, bumalik ka nung or hindi na? Hindi na. Pumangit na siya May tanong ako doon, bro. Tinapik mo lang talaga. Pumangit na siya eh. Sinong doon? May kasalanan? Siyempre yung lalaki. Mahina yung boyfriend, malandi yung babae, o magaling lang talaga si Pin. Oo, A, B, or C? Sinong... May D din, all of the above, pre. Letter C, pre, sa tingin ko. Magaling si Pin. Chinuchupa ko na naman ako. Sagot ko C. Sagot ko si. Chinuchupa ako na ito. Kasi, sabi na kasi down yung babae. Yung A, B, at C, yung dalawa dyan pwede mag-work. Pero yung C, parang ito dalawa, dependent sila sa isa't isa. Ito yung independent, yung letter C. Kasi tinan mo, mahina yung lalaki. Malandi yung babae. Yung lalaking sumusundot, pre, pangit. Tapos hindi magaling. Papalag ba yung malanding babae? Di ba hindi? So magaling si Pin. Magaling si Pin. Paano ba lalandi yung babae kung hindi magaling si Pin, di ba? Lalandiin pa ba ng babae si Pin? Kung hindi yan nakikita ng magaling. Tapos ito pa. Magiging... On point. Paano masabing mahina yung lalaki kung walang mas malakas? Di ba? May mas malakas na dumating. Mahina yung lalaki. Huwag ganda yung explanation mo, pre. Parang masyado akong binuboost. Ay, grabe. Mamaya malaki na ulo. Malaki na ulo ko. Facts lang. Oo nga. Tsaka diba, naturally kasi mga babae talaga, mga value eaters yung mga yan, tol. Yun yung mas tinitingnan nila. Yun ang mas, yun yung hinahanap nila. Diba? Attraction is not a choice. Kaya kung talagang sharp ka, makita mo lahat ng butas dyan, wala, kawawa kayo kay Pin. Malulusutan mo yun. Diba? Malulusutan mo yung mga butas na maliliit na papasukan niya yung butas. kayo mga girlfriend nyo dyan, ilayo-layo nyo kay Pin. Ilayo nyo kay Pin. Mastery ni Leon, tol. Mas mastery niya yun. Mastery ni pinasa ko sa... Sa akin naman, meron, hindi porket meron, master ko na yun. Pre, meron sa ating 4. Sa'yo lang yung may recent, pre. Hindi ka din recent. Last week lang eh. Diba?
Sa Ito ang matagal na. Inaaway, gusto kong ikwento kung paano ko inaaway tapos paano ginawa ko eh. Ay, inaway mo siya. Inaway niya. Inaway ka, chinat ka tol. Inaway ako, chinat ako gamit yung account nung babae na naman. Sabi niya tigilan ko na daw kasi jowa. Tigil mo yan. Jowa niya to. Sabi dun sa babae, account ng babae. Yan sabi ko, nung time na yun kasi, nagtatanong siya kung gusto ko daw kumain sa labas. Ngayon sabi ko, depende. Malakas ka ba kumain? Malakas ako kumain daling kita sa Eat All You Can, sabi ko. Tapos, nag-chat na yung boyfriend niya after ilang hours. Matagal kasi. Matagal din yung reply ko eh. Sabi niya, tigil mo yan. Jowa niya to, mga gago kayo. Sabi niya, ganun pre. Sabi ko, pero wala pa namang di ba? Wala pa namang solid intent na ikaw pinapakita doon sa babae. Wala. Mali na nga siya. Friendly lang ako, diretso. Kaya nga sa'yo siya nagalit agad eh. Friendly nonchalant. Nonchalant na friendly ako. Tapos sabi niya gano'n, nung galit siya, sabi ko, sama ka na lang din. Sabi ko, yun sinabi ko, kain ka na lang din, sama ka sa amin. Tapos, ayun, dire-diretso yung galit niya. Feeling ko kaya hindi siya nakagalit ng diretsong as in hanggang ngayon galit kasi feeling ko kilala ako nung Tawad siya sa'yo. Hindi, yung tropa nung nakilala ka nun kasi kilala ka nung tropa niya. Yung mga tropa kasi nung yung boyfriend, yung babae, hindi ko kilala talaga dati. Nakilala ko lang din. Tapos, yung boyfriend niya, yung circle nun, pre, kakilala ko. Kaya siguro siya hindi nagalit ng dire-diretso kasi kilala ako. Sabi niya sa tropa niya, uy pre, may bubugbugin tayo ngayon. Sino ba yan? Pinakita picture mo. Ay, gago, kilala ko yan. Gago yan. Okay. Basta kita kayo dyan. Siguro yun. Alam mo lang, mabait naman ako na hindi ako palaway kaya siguro ganun. Siguro yun yung nangyari, bro. No? Tingin ko. Kasi biglang bumait eh. Nawala Tapos in-unfriend na lang ako. Tapos kinabukasan inad ulit ako ng babae. Pero bibigyan ko sila ng general na tip. Tungkol sa ganong klase. Kunyari, hindi naman na kasi mahirap pag nakuha mo na yung babae. Pag nakuha mo na yung babae, tapos nagalit yung boyfriend, ang gagawin mo doon? Bounce ka na. Kasi alis ka na. Life-threatening yung ganon. Huwag mo nang gawin yung ginawa ni, yung kay Pastor. Yung kay Pastor, tuwang-tuwa pa siya, di ba? Di namatay tuloy. Saka bakit mo jojowain yun? Oo, di ba? Bakit mo jojowain yun? Cheater nga. Cheater nga eh. Hindi nga cheater eh. Nauna nga yung... User siya. Tapos alam mo yung pinapasok mo dapat, huwag mo na ituloy, kantutin mo lang din. May consequence lahat ng bagay. Kaya ang bibigyan ko sa kanila ng advice is yung pagka hindi pa nila nakuha, much like yung interaction nung sa'yo. Parang nandun pala sa early stages, ganun. Pagka, sa akin kasi ang opinion ko pag pagka kunyari, ginigame mo pa lang, syempre nag-build ka na ng attraction, ganun. Tapos, meron ng attention, this hook, invested na din, may comfort, ganun. Pero, hindi pa kayo nandun sa comfort level na nakiss mo na, ganun, or meron ng investment from the girl, tulad ng money, attention, time, and effort, tsaka physicality. Para sa akin, risky pa yung ganun. Kaya pag kunyari, naggalit yung boyfriend, yung parang ganun kay Pin. Laylo, kasi syempre, ganito, good vibe, tapos bad vibes. Dahil sa boyfriend, even though hindi ikaw yung nag-cause ng bad vibes, parang ikaw pa rin yun interaction nyo pa rin yun. So para sa akin, lie low lang, muna sa ngayon, huwag mo nang i-chat. Although yung sa'yo maganda yung nangyari kasi sinave ng girl, diba? Siya yung umako. Siya yung umako nung kasalanan, bro. So, pero kung hindi niya inako, parang kunyari, ganun, nagalit boyfriend, tapos nag-down na. Tapos wala siyang ginawang parang anything to pick your interest. Makakompensate. Diba? Parang isipin mo yun na down yun. Ang para sa akin, generally, ang magandang gawin pag ganun. Kasi even though type ka ng babae, kung habulin mo yun, unang-una, may effort na kasi mas itatago na niya. Tsaka malicious na rin. Alam niyo na may mali kayong ginagawa. Nung una nagbubulag-bulagan kayo, ngayon hindi na kasi aware ka na. Aware na. Yung mga babae dapat hindi mo ipare-feel sa kanila na islat sila kasi sila anti-slut defense. Diba? Mag-anti-slut defense yan pag na-feel nilang parang, ay puta, para pala akong tingin na. Kaya ang ginagawa ko pag ganun tol, lie low lang muna. Tapos, pag nakita ko, may day yung babae, parang may away sila. Kasi sure na yan, manghihinayang yun, mag-away sila sooner or later, kailangan mo nang antayin. Doon ka na bumalik. Antayin mo na rin next on thirst drop. Okay ka lang. Dagdagan mo yung tip mo, pre. Baka kasi i-girlfriend din nila.
Huwag mo i-girlfriend. Oo, wag mo yung girlfriend. Tatapik ka lang. Tapik lang, ganun lang. Ganun ka lang. Tapos bounce na agad. Alis ka na. Bounce ka na kaagad. Tatalong ka na malayo. Lalayo ka na sa kanya, pre. Mahirap kasi yung tol, gagi, maraming namamatay dyan. Oo nga, huwag yung sundan yung kanta yung hit that, if that pussy good, I'ma hit it twice. Sabi, pre. Oo, Bounce na parang, Once is enough, pre. parang ano na nga rin yun punishment sa kanya. Cheater ka, ito. Bounce. Nawala sa'yo lahat ng lalaki. Wala ako, wala rin yung jowa mo. Cheater ka kasi. Siyempre, huwag mo namang, yun, baka mamaya kasi, kaya nila inaagaw pala, pre, dahil type na type din nila. Paano pag ganun? Paano kung yung babae si Margot Robbie or si Tas Megan napadaw niya. Fox? Oo, di ba? Hindi, yun nga. Paano pag ganun nga, kaya nila inaagaw? Kasi mahal na mahal nga nila. O kaya gustong gusto nila. Ang gusto kong isunod kasi doon, dapat magaling ka na talaga, solid na yung game mo para hindi na maulit yung ginawa mo. Paano pag may dumating na iba? Na mas solid sa'yo. Solid yung game mo, pati yung emotions mo sa sarili mo. Sa sarili. Dapat okay na yun. Kung gusto mo talagang yung inaagaw mo, kung trip na trip mo, gusto mo siya yung papakasalan mo, ganun. Dapat na-build mo na yung sarili mo talaga. Kilala mo na kung sino ka. Alam mo na yung place mo dito sa mundo. Alam mo ng king ka. Dapat ganun. At siya yung queen mo. Naninakaw mo. Pero, kasi diba sabi nila kapag lumipat yung babae, ibig sabihin din, ikaw din talaga yung gusto niya din, di ba? Pero hindi totoo yun. Totoo yun. Yun nga Ibig din kasi sabihin, meron din capable challenge siya yan. lumipat-lipat, bro. Ganun yung opinion niyo doon. Sa akin, Social butterfly siya, ganun. May capabilities siyang ganun. Siguro, depende pa rin. Ba naman. laging may gray area sa mga Laging may bagay. gray area. Diba? Oo nga. Depende pa rin. Oo nga. Pero para sa mga namin dyan, mga viewers namin, mga babae dyan, diba? Hit up lang kayo sa amin. Oo, dumadami. Hindi kasi, para ma-testing nyo naman kung gaano katotoo yung mga sinasabi namin na mababait kami. Mababait talaga kami, totoo yun. Tapos reply nila, how? Diba, yung mga sinasabi sa boyfriend nyo, sabihin nyo sa amin, tignan nyo yung pagkakaiba ng reply namin. Kung paano nyo binaliw-baliw yung mga boyfriend nyo nung nililigawan pa lang kayo, try nyong gawin sa amin para makita nyo, ay, ganun pala dapat yung sagot nung boyfriend ko. Dito na lang ako kay Bluff. Diba, huwag kayong mag-alala guys, mga kapwa namin theories, hindi namin kayo papakitaan ng bitin. Tsaka antayin nyo yung mga i-release namin Na books. na mga libro, clothing, ganyan, bago gumawa tayo ng group natin. Abangan nyo every week. So, guys, nasagot na may bibigay pa ba kayo? May topic pa ba next? Wala. Okay naman, nasabi ko naman na. Yeah. Lego theories na. We're out. Lego theories, we out. Woo!